Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. 2025 BSKE posibleng ipagpaliban muna. LTO handang tumulong sa kampanyang anti-colorum ng LTFRB. PBBM dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Senador Francis Tolentino isinusulong ang pag-iimbestiga sa umano'y paglabag ng China sa Anti-Wiretapping Act. BI inaresto ang umano'y doktor na Vietnamese dahil sa abortion. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umanong pagtatapon ng China ng crash coral sa Escoda Shoal. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, posibleng maipagpaliban muna ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na taon. Ito'y upang bigyang puwang ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa midterm elections sa Mayo. Tinitignan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pagkakataon din ito na makapagbigay ng mas maraming oras na makapagparehistro ang mga botante. Kaugnay pambalita, hindi napapayagan ng COMELEC ang substitution ng mga kandidato na lalampas sa petsa ng palugit ng filing period ng Certificate of Candidacy o COC sa susunod na halalan. Dahilan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito'y para limitahan ang pagpapalit ng kandidato at mapanindigan ng mga ito ang kanilang intensyong tumakbo kung saan nagbabala si Garcia na huwag umanong umasa sa pagpapalit ng kandidato. Nakatakda ang COC filing period sa ika-1 hanggang 8 na Oktubre sa susunod na taon. Sa ibang balita ay handang magpakalat ng mga tauhan ang Land Transportation Office o LTO upang umalalay sa kampanyang anti-colorum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Yan ang balita ngayon. Sa kampanyang anti-colorum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay ipinakita ng Land Transportation Office o LTO ang suporta nito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga tauhan nito para sa operasyon. Payag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang pagpapakalat ng tauhan nito sa Metro Manila at urban areas ay upang masiguro na hindi makakalusot ang mga hindi lehitimong driver at operator na bumabiyahe. Ipinag-utos din ni Mendoza ang karagdagang presensya ng mga tauhan nito sa mga kalsada para subaybayan ang mga ruta na dinadaanan ng mga kolorum. Matatandaan na nagkaroon ng hinanaing ang mga transport group ukol sa kita na nakukuha sa kanila ng mga kolorum kung saan 30% ang nawawala sa mga lehitimong pampublikong sasakyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang aspeto, ibinahagi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT na umabot sa mahigit 17 milyong pasahero ang napagserbisyohan sa EDSA Busway Ridership Program. Ang datos na ito ay mula noong unang araw ng taong 2024 hanggang katapusan ng Abril kung saan naitala rin ang 317 bus units. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon ang share line habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Malaki ang posibilidad na maganap ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Batanes, Cagayan at Isabela. Habang posibleng flash floods pa rin sa Metro Maynila at natitirang bahagi ng bansa.
Susunod sa News Force. DOH nagbabala ukol sa kumakalat na video online na ginagamit ang pangalan ni Secretary Herbosa. DILG isinulong ang benepisyong dala ng Solo Parents Act sa bawat barangay. PBBM dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nadismaya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos hindi mapabilang ang Pilipinas sa top 100 sa listahan ng 2024 Asia University Rankings. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya dahil hindi kasama ang Pilipinas sa top 100 ng Asia University Rankings 2024. Sinabi niya ito sa isang summit sa PICC sa Pasay kahapon. Kaya naman direktiba ni Marcos, kailangan umanong magdoble kayod ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Aniya, kailangan ang komprehensibong pagtukoy ng mga estratehiya upang maitaas ang antas ng Pilipinas sa nasabing ranking. Sa naturang datos ng Times Higher Education, nakapasok naman dito ang Ateneo de Manila University, ngunit sa 401st hanggang 500 ranking lamang. Samantalang parehong napabilang ang De La Salle University at University of the Philippines sa 501st hanggang 600 ranking. Samantala, tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na patuloy nitong susuportahan ang libreng tertiary education sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isinusulong ngayon sa Senado na imbestigahan ang posibleng paglabag sa Anti-Wiretapping Act ng China kaugnay ng isinawalat nitong pribadong pag-uusap ng isang Chinese diplomat at Westcom official. Francis Riudique, nagbabalik. Maaaring imbestigahan sa Senado ang posibleng paglabag ng China sa anti-wiretapping law. Ito ay matapos ipanawagan ni Senator Francis Tolentino na silipin ang umano'y hindi otorisadong wiretapping ng Chinese Embassy. Kaugnay ito ng kamakailang isiniwalat ng Chinese Embassy na may ibubunyag umano itong audio recording ng isang Chinese diplomat at Westcom official. Tungkol umano ito sa new model o kasunduan ng China at Pilipinas na regulasyon sa West Philippine Sea. Paggigit ni Senator Tolentino, ang posibleng paglabag na ito ay isang mabigat na pagkakasala na maaaring magpa-escalate ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Aniya, iligal ang hindi otorisadong pag-record ng pribadong komunikasyon o pag-uusap. Samantala, itinanggi naman ng Department of Foreign Affairs na nagkaroon ng nasabing kasunduan. Wala umanong mataas na opisyal na gabinete ng Administrasyong Marcos ang sumang-ayon sa anumang kasunduan. Kahit record o dokumento ay wala umanong magpapatunay dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na maling video gamit ang imahe at pangalan ni Secretary Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na sadyang binago o malisyosong inedit ang nasabing panayam sa opisyal at walang anuman sa mga nakasaad sa video ang totoo. Dagdag pa nito ay maaaring magsampa ng kasong kriminal kung magpapatuloy ang kaukulang mga post. Kung kaya't patuloy na hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimo at opisyal na mga plataporma ng DOH.
Patuloy at maayos naman ang konstruksyon sa North-South Commuter Railway System o NSCR ayon sa pagbabahagi ni Department of Transportation o DOTR Assistant Secretary Lionel Craig de Velez ukol sa progreso nito. Ang kabuuang lagay panoorin. Sa patuloy na konstruksyon ng North-South Commuter Railway System o NSCR ay ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Assistant Secretary Lionel Craig de Velez na mayroon ng usad dito at pinapabilis na rin ang pagtatapos nito. Paliwanag pa niya ang pagsususpinde ng operasyon sa Philippine National Railways o PNR ay upang magbigay daan sa pagpapabilis ng takbo ng konstruksyon sa NSCR. Pagbabahagi pa ni De Velez na sa maayos na kalagay na rin ang pag-usad ang Bulacan at Pampanga kung saan minomobilize naman ng mga kontraktor ang South Section. Oras na matapos ang NSCR ay inaasahan ito na mapapabuti ang serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng mas maiksing oras ng biyahe at mas malaking kapasidad na maisakay ang 800,000 pasahero. Inaasahan din na maiibsa ng railway na ito ang malubhang trapiko sa Metro Manila. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Mga magsasaka ng palay maaari nang makakuha ng binhi base sa kanilang kailangang gamit ang seed discount voucher na handog ng Department of Agriculture o DA. Ang higit pang detalye alamin mula kay Jade Buhoy. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na maaari nang makakuha ng binhi ng palay ang mga magsasaka gamit ang seed discount voucher. Sa munisipalidad ng Hagonoy sa Davao del Sur, nang mahagi ng higit sa 9 milyong seed discount voucher ang ahensya sa mga magsasaka nito bilang bahagi ng layuning mapaigting pa ang produksyon para sa susunod na pagtatanim ng palay. Nilalayon ng gawaing ito na palakasin ang paggamit sa hybrid dry seeds ng mas mataas pa sa 40% at maabot ang target na 6 na 8 metrong tonelada bawat ektarya kada pagsapit ng El Nino hanggang sa taong 2028. Ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng 5,000 pisong halaga ng discount voucher bawat isang ektarya, kung saan ito ay makukuha sa pinakamalapit na bilihan sa kanilang lokalidad. Ang lugar ng Hagonoy ay isa sa mga napiling lugar dahil ayon sa ahensya, isa ito sa pinakamalakas ang produksyon sa industriya ng bigas habang ang lugar ng taniman ay may mainam na irigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isinulong ng Department of Interior and Local Government o DILG ang benepisyong hatid ng Solo Parents Welfare Act. Ayon sa DILG, upang makuha ang mga ito ay kinakailangang magkaroon ng sertipikadong dokumento mula sa kapitan ng barangay o di kaya'y isang otorisadong individual para makapagpresenta ng mga kinakailangan. Mangyaring kinakailangan ng tulong o suhestyon para sa benepisyong matatanggap, tumungo lamang sa opisyal na website ng DILG. Bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng pagkakatatag nito, pinagsama ng Department of Tourism o DOT kamakailan ang mga opisyal at kawani nito para sa kauna-unahang Interagency Palarong Pinoy 2024. Ang mga empleyado ng DOT Central Office at mga kaakibat na ahensya nito ay inanyayahan na lumahok sa isang buong araw na kompetisyon na magpapakita ng mga tradisyonal na laro na nakapaloob sa kulturang Pilipino. Ayon sa kagawaran, ang nasabing kaganapan ay naglalayong pagyamanin ang good sportsmanship at pagkakaisa sa loob ng DOT. Samantala sa awarding ceremony para sa mga nagwagi sa Palarong Pinoy na pinangunahan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ay nagpahayag ito ng pasasalamat sa lahat ng kasapi para sa pagmamahal at serbisyo nito sa turismo ng bansa. Sa nakalipas sa 3 taon, ang mga katutubong estudyante na nahihirapang maglakad ng humigit kumulang 7 kilometro mula Barangay Maruglo hanggang Santa Juliana High School sa Capas, Tarlac ay patuloy na nakakatanggap ng libreng tulong sa transportasyon mula sa Philippine Air Force o PAF sa pamamagitan ng 710th Special Operations Wing nito.
Upang bigyang daan ang mga mag-aaral na mas tutukan ang kanilang pag-aaral, ang patuloy na inisyatibong ito ay isinasagawa upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang naglalakbay papunta at pauwi sa paaralan. Ayon pa sa PUF, nilalayon nitong hikayatin ang mga kabataan na magpatuloy sa kanilang pag-aaral upang sa kalaunan ay matupad nilang kanilang mga layunin sa edukasyon at maabot ang kanilang buong potensyal. Susunod sa News Force. MMDA at MMC, pinag-usapan ang mga polisiya at regulasyon ng ahensya hinggil sa batas trapiko sa Metro Maynila. BI, inarestong umano'y doktor na Vietnamese dahil sa abortion. PCG at PIA nagkaisa para magbigay impormasyon at maitaas ang antas ng kamalayan ng grassroots level tungkol sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakakatanggap umano ang Embahada ng Pilipinas sa China ng mga hate emails mula sa mga Chino na kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang isiniwalat ni Consul General Arnel Talisayon matapos tanungin ni Senador Bato de la Rosa kung mayroong pangaharas na naiuulat sa mga Pilipino na nasa China. Panawagan naman ni De La Rosa patuloy na bantayan ang mga Pilipinong nananatili sa China, lalo na umano kung tumindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Nitong Miyerkules, nakipagpulong ang Metro Manila Councilors League kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chair Atty. Don Artes hinggil sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya sa batas trapiko. Kabilang sa mga tinalakay ay ang pag-deputize ng MMDA sa mga traffic enforcer sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Maynila, proseso ng pagbibigay ng excavation permit sa paghuhukay at pagkukumpuni ng mga lansangan, implementasyon ng single ticketing system at ang regulasyon sa mga tricycle, pedicab, e-bikes, e-trikes at iba pang kahalintulad ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Maynila na pansamantalang pinahinto ng Administrasyong Marcos. Ang naganap na pagpupulong ay isinagawa upang maayos na pamahalaan at maipatupad ang 17 LGU sa Metro Maynila ang mga batas trapiko sa mga lansangan nito. Arestado naman ang mga dayuhang Vietnamese dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa abortion. Ang dahilan sa kabila ng pag-aaresto ng Bureau of Immigration o BI, alamin mula kay Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 5 dayuhang Vietnamese dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa abortion. Ayon sa operatiba sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Pasay City, isang Vietnamese na lalaki ang nagpakilala bilang Dr. Sang. Kalaunan siya'y nakilala sa kanyang pangalan na Trin Din Sang at nagtatrabaho sa isang wellness clinic. Ang nasabing operasyon ay sinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kasama ang Philippine National Police o PNP na nagresulta sa pag-aresto kay Sang, bunsod ng abortion at iba pang serbisyong pangkalusugan. Kasama din sa iba pang arestado ay ang mga Chinese at Vietnamese na dayuhan na siyang katuwang nito sa pagpapatakbo ng iligal na negosyo. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang kasong ito ay isang banta sa mga patakarang inilunsad ng Department of Health maging sa kaligtasan ng publiko. Sa kasalukuyan, si Sang at iba pang dayuhang kasama nito ay nasa BI facility ng Taguig para sa nalalabing pagdinig ukol sa deportasyong ipinataw laban sa kanila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Alinsunod sa mga pahayag ng China ukol sa new model at iba pang mga impormasyon na pawang walang katotohanan tungkol sa pinag-aagawang teritoryo, nag-ugnay ang PCG at PIA para ipalaganap sa mga mamamayan ang impormasyon sa tunay na nagaganap sa West Philippine Sea. Tunghayan ang kabuang impormasyon mula kay Princess Castro. Upang lubos na maintindihan ng grassroots level maging ang mga malalayong lugar sa pamayanan ng kaganapan tungkol sa West Philippine Sea, nagkaisa ang Philippine Information Agency o PIA at Philippine Coast Guard o PCG sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol dito. Ito ay upang maitaas ang antas ng kamalayan ng mga mamamayan sa bansa patungkol sa mga mahalagang bagay na may kinalaman at kapakinabangan sa kanilang pamumuhay at paligid. Kaugnay nito, ayon kay National Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, isa sa mga layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang ibahagi ang impormasyon sa mga tao, partikular sa mga bagay na may kinalaman sa bansa at sa kanilang mga buhay. Dahil anya, ayon sa Pangulo, ay responsibilidad ng gobyerno na isawalat ang katotohanan sa mga mamamayan ukol sa totoong nangyayari sa bansa. Kaya't ipinaliwanag ni Commodore Tariela ang layunin nito hinggil sa pakikipag-ugnayan sa PIA. Ang una po naming pinuntahan ay sa San Fernando, La Union, kung saan aming minit ang ating mga regional directors ng PIA sa Northern Luzon. At they underwent lectures from the Department of Foreign Affairs, the National Security Council, and of course for them to understand what are the objectives of the transparency natin in the National Task Force West Philippine Sea. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ay ang mga lecture, workshop at communication plan upang lubos na maintindihan ang mga aksyon na ginagawa ng mga bantay seguridad sa WPS. Ayon kay Tariela, isinagawa ito dahil for them to understand why are we doing this transparency strategy and how can they be able to help the national government in advocating our position in the West Philippine Sea. Bukod dito, isa rin sa mga tinutugunan ng dalawang panig ang issue sa misinformation at disinformation patungkol sa mga inilalabas na pahayag ng China, maging ang mga maling impormasyon na ipinapahayag ng ilang mamamahayag sa bansa. Dahil ayon kay PIA Director General Jose Torres Jr., marami ang mga nabibiktimang ordinaryong tao sa mga maling impormasyon na ipinapakalat, lalo na ang mga hindi naaabot ng mainstream media. Ayon kay DG Torres, naniniwala po tayo doon sa kalayaan ng pamamahayag ng kahit sino man. At ito ay paninindigan natin, subalit hindi tayo naniniwala doon sa na malaya ang kahit sino man ang magpakalat ng kasinungalingan. Dagdag pang pahayag ni Torres, habang patuloy po na may mga attempts na nakawin ang ating sariling teritoryo, tayo po ay patuloy din na ilalahad ang katotohanan sa mga mamamayan, sa lahat na taong bayan, sa lahat ng Pilipino. Kasi tayo po ay naniniwala na ang yaman po sa West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng kamakailang insidente sa mga naobserbahang dam crash corals sa Escoda Shoal ay balak mag-deploy ng Philippine Coast Guard o PCG ng mga scientists sa naturang dagat upang imbestigahan at pag-aralan ang sitwasyon dito. Princess Castro nagbabalik para sa balita. Pinapalaki lang nila yung isang issue to cover up their own illegal activities that is really damaging the marine environment. Ito ang naging pahayag ni National Task Force on West Philippine Sea o WPS spokesperson Commodore J. Tariela sa naganap na talakayan nitong Miyerkules sa Quezon City tungkol sa inilabas na video ng China na nagtatapon ng basura ang ilang mangingisda sa WPS. Paliwanag niya, ang mga aksyon ng China ang lubos na nakakasira sa marine environment. We have all the reasons to believe na itong mga ipinakita natin ay hindi lamang chismis, hindi lamang gawa-gawa. Palibasa sila, sanay silang magsalita ng mga chismis at mga gawa-gawa. Pero our transparency strategy has always been founded on the truth. No? Lahat ng sinasabi natin, lahat ng inire-release natin sa publiko, lagi tayong may resibo. It's not enough that we just
say things, no? It's always supported by videos and images. Ayon pa sa kanya, ang Escoda Shoal ay may mahalagang gampanin sa mga mangingisda ng bansa sapagkat ito ay isa sa mga tradisyonal na fishing site at malaki ang kawalan nito nang masira ang coral at seabed dahil sa mga aksyon ng China. Kaya't ayon kay Tariela, ang mahahakbang ng China gaya ng mga maling impormasyon at kasinungalingang ipinupukol nito sa bansa ay isang magandang sinyales dahil ibig sabihin lamang nito ay tagumpay ang Pilipinas sa patuloy na laban nito sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman dahil dito, nakipagtulungan ang Philippine Coast Guard sa Philippine Information Agency upang ipalaganap ang impormasyon sa mga mamamayan tungkol sa WPS. Hindi lamang yung mga ordinaryong mamamayan sa mga probinsya at komunidad, kundi lahat tayo ay maintindihan kung ano yung mga issues na ito. Tulad na lang halimbawa, yung warmongering na mga issues na hindi naintindihan sa ordinaryong mamamayan. Yung mga tanong po, tulad nung, kung magkagera ba, paano tayo lumaban? Hindi naman po tayo pupunta sa gera. Tulad na lang din po halimbawa sa mga usapin na wala naman kaming pakialam kasi nandito naman kami sa bundok. Ang layo-layo naman ng West Philippine Sea sa Mindanao halimbawa, kung anong lugar man doon sa tuktok ng bundok. So marami na walang concern tungkol sa usapin na ito. Ayon pa kay PIA Director General Jose Torres Jr., ang usapin sa WPS ay may kaugnayan sa lahat ng mga ginagawa natin sa ating buhay, kaya't marapat anya na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng pakialam sa usaping ito ng bansa. Sa kabilang banda, nang maitanong naman kung nakahanda ba ang Pilipinas sa China sakaling magkaroon ng gera, sagot ni Tariela ay hindi anya ito mangyayari at hindi intensyon ng bansa na maghimok ng kinetic conflict sa alinman sa mga bansa. Giit niya, hindi rin umano papayag ang China na magpasiklab ng gera dahil makakasira ito sa global trade ng mga bansa. Samantala, isinasaayos pa ang schedule kung kailan ide-deploy ang mga scientists mula sa UP Marine Science Institute na tutungo sa Escoda Shoal para magsagawa ng marine scientific research. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ulo ng mga balita. 2025 BSKE posibleng ipagpaliban muna. LTO handang tumulong sa kampanyang anti-colorum ng LTFRB. PBBM dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Senador Francis Tolentino isinusulong ang pag-iimbestiga sa umano'y paglabag ng China sa Anti-Wiretapping Act. BI inaresto ang umano'y doktor na Vietnamese dahil sa abortion. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umanong pagtatapon ng China ng crash coral sa Escoda Shoal. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.